Hi guys, kain tayo. Sino ko? Ayan, kasawan. Ay, magmukbang habang pag-usapan namin yung mga Muslim. Mga natanong sa amin kung sabay daw ba kami nag-apply dito sa Taiwan. Sabay ba tayo nag-apply ni? No. Dito kami nagkakilala, hindi kami sabay mag-apply. And pwede naman dun sa namin, sa trabaho namin yung magkarelasyon, ganun. Wala na silang magagawa. Hindi na pinapakalaman. Pero sa ibang company kasi, bawal. Bawal yung mag-jowa, bawal yung mag-asawa, ganyan. And then, pwede bang magkasama sa bahay? Sa company namin, pwedeng magkasama. Pwede kang mag-stay out. Sa ibang mga company, bawal ang stay out. May nakatawang comment kanina pala. Kung pag-stay out daw ba is nakakapag-ipon pa rin daw ba? Nakakapag-ipon ba tayo? Depende naman yan sa budget nyo. Tsaka kung magkano yung syempre yung nire-rentahan nyo. Kung makakita naman kayo ng mas mura. Minsan kasi may mga dapat nasitak na din yung sahod ninyo kasi hindi lahat ng company dito sa Taiwan is malaki yung sahod. Yung iba walang OT, yung iba pinaglilive pa sila, ganun. So check nyo muna kung kaya ba na mag-stay out kayo, kaya pwede sa company nyo kung pwede mag-stay out. Check nyo muna yung sahod nyo kung kakayanin ba. Yung sa amin naman kasi hati naman. Pero kung mag-isa mo lang, hindi, pag mag-isa ka din mag-stay out, baka mahirapan ka. medyo mabigat kasi syempre, medyo malaki din yung bayad sa pag stay out kayong bahay. Pero yung iba kasi kahit mahal, talagang pinipili na lang nilang mag-stay out, gawa ng Yung iba, may nasabi kasi na ayaw nag-stay out yung iba kasi may mga karelasyon. Actually, hindi din. Kasi yung iba, ang dami ko rin mga na-encounter na nag-stay out sila kasi mas peaceful yung buhay nila. Kasi pag sa dorm kayo, maraming kayo sa room. Para pag sa dormitory kayo, marami kayo sa room. Parang, sa amin, 4 kami sa isang room yung iba 8, yung iba mas marami pa siguro. And, since marami kayo, iba-iba yung pag-uugali ninyo, hindi nyo sure kung magkakasundo ba kayo. Kaya yung iba mas pinipili na mag-stay out na lang kahit medyo pricey siya. ang mga gawa mo gusto mo. Yung privacy mo. Wala kang iintindihin na ibang tao. Ang tinita, mostly alam nyo, pag sa dormitory, ang madalas na pinagtatalunan, yung paglilinis ng room. Talagang, ang dami kong na-encounter, ang dami kong napanood na nagtatalo sila dahil sa kung sino yung maglilinis ng room, kung sino yung masusunod sa pag-open ng aircon, mga ganong eksena. For sure, maraming makaka-relate dun sa mga ganong mga about dormitory. Kaya yung iba nagsasawa din. Tulad nun, kung ikaw lagi gumagawa ng Mga gawain sa room, ganun. Kasi, sa isang room, syempre, may isang CR, di ba? Kunyari, 4 kayo, so kailangan pare-pares kayo maglilinis ng CR. At yung iba naman, lalo na pag mga introvert, syempre, hindi sila sanay sa mga social sa mga ibang tao. Mas pinipili nilang mag-stay out. So, sa pag-ipon naman, depende kung paano ka gumastos. Kung magkano yung sahod mo, kung paano mo i-spend yung mga sahod mo. So, ang pinakaano kasi dyan, yung magkano ba yung pinapadala mo. Kasi kahit gusto mo nang mag-ipon, kung yung malaki naman yung remittance mo dahil sa mo sa family mo. Ganun. So, depende siya kung paano sa pagbabudget nyo, pagpapadala sa Pilipinas, ganun. Kapag i-spend dito sa gastusin dito sa Taiwan. So, may mga tinatanong sa akin, ako nagbabayad pa rin ba kami ng dorm kahit naka-stay out na kami. Nagbabayad pa rin kami ng dorm, pinakaltas pa rin sa sahod namin yun. Yung ibang company naman, once na nag-declare ka ng stay out na talaga, wala nang ikakaltas sa sahod mo na dormitory. Ibang ganun. Tapos nagbabayad pa rin kami ng kuryente doon sa namin sa dorm. Di ba, 4 kami sa room. So, kung magkano yung bill doon, sa 4 pa rin yung hatian, kahit hindi na kami nakatira doon sa may dorm. Ganun siya. konti lang naman yung sa dorm. Konti lang naman bayad namin sa dormitory, parang 1,000 lang yung namin, pinakabayad namin sa dormitory. Sa kuryente naman, konti lang din kasi pag winter, malamig naman. Sa summer, medyo pricey kasi kailangan gumamit ng aircon. Sa company namin, medyo magaan pa yung trabaho. Kasi yung kung may mga napapanood kayong ibang mga nag-vlog or mga nag-share tungkol sa trabaho nila, nagiging kargador daw sila sa sa trabaho nila. May mga ganun talaga, kahit babae ka, pag ganun yung trabaho, wala ka ng choice, talagang magbubuhat ka ng mga mabibigat. Mga paano mag-apply, kahit na may mga nakalagay naman na. Parang once na nag-a-apply ka, dapat matuto din silang check ng sarili ninyo. Kasi hindi naman lahat. Kasi tulad noon, parang
minsan nag-share na yung iba, hindi lang naman din sa akin, parang nakikita ko din na yung iba nag-share na tungkol sa mga hiring na AJS ko agents, ang agency ko is JS Contractor. So pag may mga hiring doon, sinishare ko na, pero yung agency na yun, pag nag-post sila, nakalagay na doon yung, minsan yung qualification, yung requirements. Tapos may mga nagtatanong pa din kung paano mag-apply. Dapat, since may nag-share na sa inyo ng mga ibang idea, dapat i-double check nyo din bago kayo mag-comment, bago nyo i-double check nyo doon kung paano ba mag-apply. Kasi minsan may mga naka-post naman mismo sa agency.